Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Kamusta po kayo? Ito pong nasa ating screen ay walang iba kundi si Rowena Guanzon. Ito po yung dati pong kakamping. Ngayon naging DD list na po mga kababayan. At hindi naman po nakakapagtaka na siya po ay kumampi sa DD list kasi yung takbo ng utak ng DD list parehas ng takbo ng utak niya. Pare-pareha sila mga kababayan. At alam nyo ba? Ito. Meron pong video kumakalat ngayon sa social media. Ito pong si Guanzon. Ang tawag nga po na iba dito, Buangson si mukhang buwang May kumakalat po sa social media na ito pong si Buangson ay nagwawala sa mall. Meron po siyang sinisigawan. At hindi lang po basta-basta sigaw mga kababayan Talagang nanglait pa mga kababayan. Nanlait pa. Parang ano ba? Mamaya maririnig ninyo. Kasi may nabanggit na mga mamahaling brand parang inano niya yun. Wala kang ang Rolex Wala kang ganyan-ganyan So, yabang mga kababayan. Yabang pala na itong tulongges na to. Halata naman sa kapag nagsasalita to. At napapanood natin sa social media, talaga na mga medyo hambog po talaga. At hindi lang po hambog, parang may tililing ba? Parang ganon mga kababayan. At syempre kapag meron kang ganon, medyo may pagkaganyan, kakampihan mo rin yung, alam mo na, di ba? Birds of the same feather, flock together. Di ba? Kung sino yung pinagtatanggol mo at naniniwala ka sa taong yon, malamang ganun ka rin. Kaya nga ito, ay kinakampihan si Kiko Barsaga. Bago natin panoorin yung video, mabilisan lang naman itong gagawin nating content. Panoorin muna natin si Buangson. Kung bakit niya kinakampihan itong si congressman o former, congressman pa rin, pero suspended congressman Kiko Barsaga. May mga nagsasabi dyan, bakit ko daw kinakampihan si Kong Kiko Barsaga? Hindi naman personal sa kanya yung defense ko. My defense is his constitutional rights, his freedom of speech, which we all have. Which we all Filipinos have freedom of speech. Ang sinasabi ko lang, mas lalo na dapat na may freedom of speech ng mga members of Congress. Kasi mambabata sila Di ba? Kung wala naman silang private citizen na minamalay. Kasi kung private citizen yun, syempre, slander yun, libel yun, madali yun. Ay, sinasabi pag private citizen minamalay mo ano yun, slander yun slander pala yun Mamaya papakita ko sa inyo yung video. Merong nilalait-lait ito si Guanzon pakinggan muna natin yung pagtatanggol niya kay Kiko Barsaga. Pero kung government official naman, ang kanilang kinikriticize like our President Bongbong, bakit naman kayo mga congressman masasaktan para sa kanya? Bakit bang feeling nyo na you have to protect the institution of the House of Representatives that you represent? Hindi kayong mga magnanakaw ang dapat nagre-represent sa aming mga we the people. At saka, kung hayaan lang namin kayo, na hindi namin kayo babatikusin dyan sa freedom of speech, abay gagawa na kayo ng kung ano-anong batas to limit our freedom of speech. Pero mo yun, ipina-take down nyo yung mga post niya. O ngayon, ina-post na namin. Pati kami, take down namin yung post ni Kiko Barsaga na pinost na namin. Ulul. Yan po. Yung magaling na abogado po yan. Abogado po yan mga kababayan, pero tingnan nyo kung paano magsalita. Di ba? Meron pang mga salitang ulul, mga ganon, di ba? Abogado yan mga kababayan Abogado yan. Pero nariringgan natin ang mga ganong klaseng pananalita,
Parang nakakawalang paggalang. Di ba? Tapos, pinagtatanggol niya si Kiko dahil daw freedom of speech. Walang kamatayang freedom of speech. Yan po nga freedom of speech, di ba may limitasyon din po yan. Hindi naman pwedeng lahat ng sinasabi mo itatanggapin. Meron pong limitasyon yan. At kung sa tingin ni Kiko Barsaga ay tama naman ang kanyang ginawa, bakit niya dinilit yung kanyang mga post? So, ibig sabihin, nag-agree si Kiko Barsaga na dun sa sinasabi ng House Ethics Committee. Kasi kung hindi siya uma-agree at sinasabi na ito'y labag sa aking karapatang magsalita o freedom of speech, hindi ko tatanggalin yan. Pero bakit niya tinanggal? Ibig sabihin, inamin ni Kiko Barsaga, tinanggap niya na tama ang Ethics Committee at siya'y mali. Kaya nga niya dinilit di ba, Buangson? Kaya niya dinilit. Kasi nga, na siguro na-realize niya, mali rin ako. Kasi kung maninindigan siya na tama siya, hindi niya i-delete yun kaso dinilit nga So, ibig sabihin, tinanggap niya yung utos ng Ethics Committee. Kasi kung hindi niya gagawin yon, mas malala pang penalty ang matatanggap niya. Dalawa lang naman yun It's either, bakit niya dinilit? Either, siya ay natatakot na baka tuluyan siyang tanggalin sa Kongreso dahil nga mas matinding penalty pa ang ibibigay sa kanya kung hindi niya i-delete o kaya naman tanggap niya na mali siya. Kaya niya dinilit. Dalawa lang yun. Kasi sabi naman niya, kahit naman tanggalin nila ako sa Kongreso, ako ay maglilingkod pa rin sa taong bayan kahit hindi na ako congressman. Di ba, sinabi niya yun. So, ibig sabihin, it's either takot siyang matanggal sa pagiging congressman o kaya naman, tinanggap niya na talagang mali siya. Di ba? Siya nga ay tinanggap niya na binura na niya. Tapos kayo pa, marunong pa kayo sa kanya. Mga mema lang to Di ba? Mga nakikisakay lang dyan sa nangyari kay Kiko Barsaga. Para mema lang ba? May masabi ba? At magpasikat dyan sa mga didilis na naniniwala sa kanila. Wala naman ibang naniniwala sa kanila kundi kapwa nila didilis At sabi niya, di ba sabi niya kanina, kung mga private citizen, yung mga minamalay ninyo, yan ang mali. Ano yan public figure yan, mga congressman din yan, mga government official okay lang yan. Tama naman siya hindi naman pwedeng magreklamo itong mga public figure kasi karapatan nating sila'y sitahin, lalong-lalo na sila po ay swelduhan ng bayan. Di ba? Tayo nagpapasweldo dyan, galing po sa buwis ng bayan yan. So may karapatan tayong sitahin sila kung meron silang mali. Tama naman itong si Guanzon Di ba? Pero pag private citizen daw ang minamalayan mo, may problema ka doon, may diferensya ka. Ano ba ginawa mo, Guanzon? Ano ba ginawa mo dito sa video na to? Ano ba ginawa mo dito sa mall? Meron kang dinuro-duro may dinuro-duro siya mga kababayan. May dinuduro-duro siya Ito. Meron nga nakasulat pa rito Ayan Ayan, basahin nyo na lang. Ina mo, hindi ka nga naka-Rolex, hindi ka nga naka-Gucci. Mga DDS, yung lola nyo, awatin ninyo. Nangyari po ito sa isang mall. Ayan, mall po yan. Sigurado mall yan. Hindi naman mukhang simenteryo yan Mall yan Hindi ko alam kung saan mall yan. So, hindi ko rin alam kung hindi naman nakalagay kung kailan nangyari. Pero, hindi na po importante kung kailan to nangyari. Kahit pa ilang buwan na nakaraan o bagong pangyayari lang, ito po ay nagpapakita ng pag-uugali nito ni Rowena Guanzon. Tingnan nyo mga kababayan, tingnan ninyo kung anong klaseng itong lola ninyo, itong DDS na lola ninyo. Pakinggan po natin. Ayan ito siya tingnan nyo yung tingnan nyo yung aking mouse. Ayan siya wawala siya tingnan nyo. Okay. So,
nagsasalita hindi masyadong audible. Hindi natin maintindihan kasi sigaw ng sigaw eh. Pero meron siyang sinisigawan mga kababayan na meron siyang sinisigawan. Private citizen to Hindi to public figure Hindi to government official. So, ito ba, parte pa rin ng freedom of speech mo? Wanson. Baka sabihin mo, freedom of speech pa rin yan. At sinabi mo, kanina lang, na kapag ikaw ay nagmalay ng isang private citizen, may problema ka. Mali yun. Pero ano ginagawa mo rito, Wanson? Dinuduro-duro mo yung yung babae. Babae kausap niya. Tingnan niya mga kababayan, tuloy natin. Ano raw? Lakas. Hindi ko maintindihan mga kababayan sobrang lakas ng boses Hindi ko masyadong magets yung sinasabi niya. Ano raw? Grabe no? Grabe ito si Rowan na Gwanson Ganyan pala pag-uugali niya. Kahit sa social media, pati sa labas ng social media, ganito rin pala to. Kaya mag-iingat kayo kapag nasa lubong nyo to, mga kababayan. Baka bigla na lang kayong sigawan na ito. Ano raw? Sigaw siya ng sigaw. Sigaw siya ng sigaw, mga kababayan. Uy, grabe. Nagmura po, Nagmura. Etong si Buangson. Grabe, Di ata alam kung sino sinisigawan niya rito May nakaharang kasi. May minumura siya Ano pa? Hindi ka nga naka-Rolex! Hindi ka nga naka-Rolex. Ayabang. Ayabang mga kababayan, hindi ka nga naka-Rolex. Ano pa? Hindi ka nga naka-Gucci! Hindi ka nga naka-Gucci. Hindi ka nga naka-Rolex, hindi ka nga naka-Gucci. Ano pa? Ako ba pinili mo? Ay, lalaki pala yung kasagutan niya. Siya parawang hindi ko naiintindihan Tapos, No, I want your name! Jensen! Get his name! I want... Wala pong mag-video ko! Wala pong mag-video! ba't walang magbibideo? Wala raw. Bakit walang magbibideo? Karapatan nagbibideo yan. Bakit? Itong security guard na to, siguro kilala niya si Gwanson. Wala daw magbibideo. Bakit hindi pwede magbideo? Dapat binibideo yung ganyan para malaman ng taong bayan yung tunay na pag-uugali ng mga nagpapasikat dyan sa social media. Bakit hindi mo ibibideo? Ayan, di ba? Sigaw ng sigaw. Poblasyon, head coach. Saan kaya nangyari to? Ayan mga kababayan, Grabe Grabe to si si Gwanson. Ito ba nga ginagawa mo parte pa rin ng free speech? Free speech pa rin ba yan? Naduduro-duruin mo itong isang private citizen? Hindi nga sumasagot yung private citizen, tahimik lang Pero siya, grabe yung bunganga mga kababayan. At dinuduro pa niya. Ganyan ba ang mga DDS? Tatakbo pa to. Sa tingin ko tatakbo to Kaya nga to nag-iingay sa social media at kumampi sa mga DDS. Kumampi kay Sara Duterte dahil malamang tatakbo ito. Kaya ngayon pa lang mga kababayan, tingnan ninyo. Ito ba ang iboboto ninyo? Ganyang klaseng pag-uugali. Na kumanduro ng private citizen. Di ba? Nabagit niya kanina, private citizen yan ganun-ganun na lang. Tapos sabihin pa niya, hindi ka nga naka-Rolex, hindi ka nga naka-Gucci. Walang Grabe. Grabe mga kababayan, Grabe na to. Grabe ito si si Gwanson yan Hindi naman ang pagkakaila Sabihin niya, hindi siya yan. Nako, siya yan mga kababayan. Kitang-kita niyo naman yung itsura niya. Tingnan niyo
Tingnan nyo yung damit, ha? Oh. Parehas ba yung damit? Tingnan nyo yung hikaw. Oh, hikaw hikaw. Tingnan ninyo. Oh, parehas, di ba? Isalamin. Oh, nakasalamin. Nakasalamin ba? Oh, yan. Tingnan nyo yung kwelyo, yung damit, di ba? Parehas yung damit. Oh, hindi mo mapagkakaila na yan po ay si Rowena Guanzon. Hindi na po importante kung kailan ito nangyari. At siguro nangyari ito nung suot niya to, kailan ba to? Itong pagtatanggol niya kay Kiko Barsaga. Ha? Oh. Siya talaga yan, mga kababayan. Tingin, hikaw pa lang yun. Hikaw. Oh. Oh. Ganyan ba ang gusto nyong iboto, mga kababayan? Ganyan ba ang sinusuportahan ninyo? Grabe makapanlait. Nako, sana, Ma'am Guanzon, nako. Nako, nakakatakot po pala kayo. Grabe kayo manlait. Kung magsalita kayo, kala ko, bait-baitin nyo. Kala ko talagang para kayo sa taong bayan, pero grabe pala kayo manlait. Paano na lang yung mga ordinaryong Pilipino? Di mas lalong gaganyan ninyo. Ayan, mukhang may kaya pa yung dinuduro-duro ninyo. Paano na lang kung ordinaryong Pilipino? Ordinaryong manggagawa, di mas lalo na. Grabe. Pinagbumara niya. Nilait pa. Hindi ka nga naka-Rolex. Hindi ka nga naka-Gucci. Grabe na to. So, ilan po mga kababayan, i-share ko lang sa inyo. Mag-iingat po kayo sa mga napapanood natin sa social media. Lalong-lalo na yung mga nagsasalita laban sa gobyerno. Kasi minsan akala natin napakabait, napakatino. Pero tingnan nyo, sa likod ng camera. Buti na lang may ibang camera. Oh. Sa likod ng camera pala ganito ang ugali. Nako. Zero boto ka. Zero boto ka sigurado. Zero boto ka. Miss Guanzon. Okay, so yan lang po muna mga kababayan. Abangan natin ang update tungkol dito. Malamang magsasalita ito tungkol sa pangyayaring yan. Abangan po natin yan. So for the meantime, itutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila 208 sa iba pong updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.